weekend na sa pang-araw, so tayo pang gabi, hanap buhay pa. Pero sa Lunes, gabi pa tayo magsisimula. So ito yung daily routine ko dito. Simple lang Pasko dito. Sabi mo lang General Makilan. So yan. Charot. Diamonds on the windshield. Tayo ay papasok na, no. So ito yung sasakyan natin, no. So ito yung inisyo sa atin. So ito yung daily routine ko. So ito grind din to ng company namin, pero ako ay tatakbo pa ng 20 kilometers. Nandun yung sasakyan natin. So continue na lang natin mamaya.
tayo ay nandito na sa truck natin. So ito yung truck natin, no? So ito yung truck natin. Yan, Volvo. So doon tayo magparking, medyo mainit dito. Mainit doon, dito tayo dito. Kaso pinto yan dyan eh. Lalim na ng pasito. Dito tayo. Malilim kasi dito, malilim. So let's go. So ito lang yung dala natin. Tapos bag. So yun yung truck natin. So yan yung truck natin. Tapos ito na may issue sa atin na service. Yan. Cute lang siya. Yan, pero sulit tumakbo yan, maganda. Oh, di ba? So ito yung truck natin. Walang kagamit-gamit, ito lang yung dala natin, no? So yun, napaka ano po yan. Napakalinis po ng loob. Volvo 500. So yan. Wala po itong gamit. So yan, wala po yung gamit dahil bawal po dito matulog. So let's go. Tayo po ay bibigyan, no? Ayan. Itaw nyo naman guys. Ayan guys. Tayo mo yung mga rep. Oh. Parang hindi nagamit. Oh. Parang hindi talaga nagamit. Walang laman. So, yan o. Malinis po yan. Talagang solid. So, continue natin. Tayo po ay kukunin natin yung trailer doon. So, let's go! Kukunin natin yung trailer natin, no? So, di ko alam kung puno na. So, based on my experience, last Friday, madali lang na puno. So so ito yung trabaho ko dito. After ko mag-loading, da-drop ko lang dito. Wala na akong gagawin kundi da-drop ko. So may number na po ako dito. Lagi po nandyan yung trailer ko, number 48. So yan po lagi ang trailer na kukunin ko, mga nakaparking dito, mga nakailira na yan. So number 48 po ang akin palagi. So katabi nito lagi nitong trailer na itong Iveco na to. So ito na. So ito yung trailer ko, kunin ko. Tingnan ko kung na. Puno na yan. So palagay ko puno na talaga yan. I-atras ko muna.
nakasalpak na, batiin natin kung talaga nakasalpak. So okay naman so far. So let's go, tingnan natin. Yan, tingnan natin, no? Ay, hindi pa yata. So tingnan natin. Hindi pa puno guys, kulang pa ng kaunti. So antay-antayin ko na lang ng 10 minutes, puno na yan. So i-prepare ko na lang to, sangat ko na yung landing leg. So yan lang yung trabaho ko, no? So mga 10 to 15 minutes continue natin. So let's go. So tayo ay tapos na, no? So weekend na tayo guys. Weekend na guys. Weekend na sa pang-araw, so tayo pang gabi. Hanap buhay pa. Pero sa Lunes, gabi pa tayo magsisimula. So ito yung daily routine ko dito. Simple lang Pasko dito. Sabi mo lang General Makilan. So yan. Charot. So dito halos na kabisado ko na dito, no? Yung dinaw na gamit ng navigation. Tsaka dapat sa ganitong senaryo na trabaho natin dala, kasi mga parcel itong dala ko. So smooth po tayo lumiko, smooth po tayo kumurbada, smooth po tayo magpreno, para hindi mga balintong yung mga parcel natin. Kasi kung minsan meron tayong maraming karga na mga bote or mga salamin, so kailangan talaga, no? So unahin natin to. Para ikaw ang guide ko. So ganun lang diskarte dito guys, no? Tinatakbo natin lagi 200 kilometers lang. 200. So dito yung ruta natin lagi, Hamburg, Hanover, Hamburg, Hanover. So pipick upin ko dito, kagaya nito, loaded na to siya. Pagkatapos ibabiyahe ko ng 200 kilometers. Darating ako doon mga alas 8, mag-unload ako, matapos minsan alas 10, tapos maglo-loading ako 2 oras din, tapos tatakbo na naman dito 200 kilometers, dadrop ko lang dyan. So yan yung daily routine ko, pabalik-balik lang talaga. Tapos uwi, gaya ng video ko, tayo po ay merong issue na sasakyan, gawa ng yung tinitirahan ko ay 20 kilometers mula sa company na yan. So itong truck na to nandito kasi lagi, kaya may issue tayo, ano, sasakyan. So napakabait yung amo natin, gawa ng willing siya tumulong na madala natin yung pamilya natin. So opportunity natin to. Naupo ako, ah. Volvo.
ito yung ruta ko lagi na dinadaanan. Wala siyang traffic palabas ng 7. Sa mga kasamaan naman natin na kapwa truckers na nandito na rin sa Europe at interesado kayong dalhin yung pamilya nyo, so nagsimula na po mag-hire yung Germany ng mga driver, gawa ng yung mga new generation ngayon ayaw na mag-drive, so na sila nag-hiring ng panglahi or foreign. Sa ganyang senaryo, malayo pa siya, unahan na natin. But kung sa bayan kayo, always priority po yung opposite direction mga katrakas ha. Tandaan po natin doon sa mga kapwa katrakas na baguhan, lagi po priority yung opposite direction. Tsaka maganda mag-drive dito mga ka-trackers, gawa ng safe na safe ka po talaga. Malayo sa Pilipinas. Tingnan mo naman yung posisyon ng mga road markings na yan. O di ba? Talagang maayos yan. Sa atin wala na eh. To be honest, para sa akin ha, bobo yung mga engineer na mga nag-quit sa Sa totoo lang, mas marami pang may alam ang truck driver kaysa engineer na naguguhit sa atin sa road marking sa kalsada sa atin. Reality po yan. Yan ang katotohanan. Bibigyan ko kayo ng sample. From Muntinlupa going to Calamba, nakasolid lane po yan mga katrackers. Kahit na may paliko kaliwa, kanan, solid lane pa rin. So real talk po yan. Yan po talagang katotohanan na sistema sa road marking sa atin sa kalsada doon sa Pilipinas. So hindi ko inaano dahil kung naman siya inaano, gawa ng siyempre taga Pinas din tayo. So tayo ay nasa motorway na or expressway. So yung kagandahan dito, gawa ng sila talagang nagbibigay po talaga yan sila. No? So medyo dito sa area ko walang traffic talaga dito sa bagay paggabi tayo eh, pero wala talaga masyadong traffic dito sa area na to, dito sa Hamburg na to, maliban na lang dun sa puntang Denmark sa City, sa Eltan, talaga napaka-traffic, pero dito wala po talaga. Ayahay, pag nakapasok na ng ganito, more than almost 200 kilometers diretsuhan yung takbo. Kaya napakaganda. Dito, sa mga nagtatanong bakit ako umalis sa Intertank, so meron po tayong dahilan, no? Dahil tayo po ay nag-apply na ng TRC ng Poland. Tapos ilang buwan ko na inantay, gawa ng dahil ganito kasi yun, pagka foreign or ibig sabihin galing sa labas ng Poland, tulad ko galing po ako ng Lithuania,
So hindi po tayo walang document. So nag-transfer po tayo ng Poland. So meron pong proseso, ilang buwan, kasi yung mga kasama ko, yung iba 1 taon bago nakakuha ng TRC, yung iba mahigit. Sila din ay galing din ng Poland, yung iba galing ng Croatia. So yung akin 7 months na ako nag-aantay, wala pa rin. Hiring po dito sa Germany. So maraming salamat din po sa admin natin na si Mike Lubren Guerrero. Siya po talaga isa tumulong sa akin. So maraming salamat bro. At saka lalo na kay Sir Jester Bin. So siya po nag-hire sa atin, no? So mabilis lang po yung natin. 1 linggo lang po yung apply ko ng German visa doon sa Pilipinas. 2 linggo pa lang ako mula sa pag-uwi galing dito. May visa na tayo ng Germany, no? So hindi ko in-upload yun dahil yung mga iba dyan na mga walang kwentang tao, mga basher na yan. Inggit pikit na lang, inggit pikit. Wala tayong makukuha dyan sa mga yan. Hayaan natin yung mga yan, walang kwentang yung mga ganyan tao. So focus na tayo sa tool natin. Trabaho lang tayo dahil yung mga yan wala naman, kaya ng palit-palit ko sinasabi, wala namang mga ambag sa atin yan, kahit piso. Kaya focus lang tayo, always think positive. Sa mga nangangarap dyan na makarating ng Europe, hiring ko po dito. Kailangan kompleto kayo, document, license, DRC, DR card. Kailangan kompleto kayo, no? So prepared po si Sir Register Bin sa kompleto na dokumento. So yung mga galing sa Pilipinas, sana maintindihan nyo pagdating nyo dito, Germany po ito, matatambay po talaga kayo, gawa ng kukuha kayo ng mga dokumento nyo. Kasi meron pong hinahire din si Sir na zero po talaga, walang document from EU, galing ng Pilipinas. Pero ibang company hindi dito sa amin. So yung mga nakarating dito, sana pagtsagaan nyo, kasi balang araw kayo din magbe-benefits dito sa Germany. Napakaganda. Malit kunti sa kinikita ko doon sa Intertank, kinikita ko dito, pero naintindihan ko gawa ng gumagastos pa yung amo namin sa biruin mo, plane ticket pa lang, bayad niya sa agency. So para lang makaalis kami. Siyempre hindi tayo makakaalis ng Pilipinas kung wala tayong OEC. So meron po kaming agency, no? So doon sa nagtatanong kung ano yung agency ko, ang agency po namin ay ISD. So maraming salamat din po ISD, no? Napakaganda, no? International Development Skill. Napakaganda, may sarili na silang PIDOS, may sariling OEC, talagang presidential awarding sila. Napakaganda, sulit, nasa kanila na ng lahat. Kaya nilang magpagawa ng OEC isang araw, 1 day to 3 days. Kaya nilang magbigay ng OEC. Napakagaling dahil talaga sila presidential awarding sila, yung agency na yun. So diba yan, parking. So yan ang wala sa Pilipinas. Kung ba matutulog ka, pagod ka, yun ang wala sa Pilipinas. Pero dito sa atin, walera 100 din tinakbo. So mahaba na yung video natin mga katrackers, no? So diretsuhan na to, napakaganda ng kalsada. So hanggang dito na lang yung vlog natin mga katrackers, no? Ganda yung weather ngayon, no? Talagang sulit. So again, maraming salamat sa inyong lahat mga katrackers, no? So matagal po tayo hindi nag-video ng vlog. Dun sa mga nag-request sa akin na about sa Tapoli, so tinatamad na ako magkanang mga katrackers. Marami na rin naman tayong upload dyan sa YouTube, panoorin nyo na lang. At nandyan din po si
Convoy King, si Papa Benz. So panoorin nyo na lang. Yan ay nag-upload din naman ng mga tutorial regarding sa taco. So ingat po tayo lagi sa bawat biyahe mga ka-truckers. God bless us all.